Hello guys, it's me Era and welcome back to my channel. For today's video, shout out tayo dun sa mga may utang sa akin para naman maalala nila yung mga bayarin nila. Bago tayo magsimula guys, bago pa lang kayo sa aking channel huwag niyo pong kalimutang subscribe at i-like ang video na to para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng bago. Hit nyo na rin po yung notification bell dyan sa baba. So, ayan. Gagawin ko itong video na to para maalala na may mga utang sa akin yung kanilang bayarin. So, yan, paalala lang guys. Itong mga babanggitin ko ay sobrang tagal na talaga. So, may nabasa akong post. Kasi sa dami ng topic ko sa ngayon na week pagdating sa utang, ay may mga tinamaan. So, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Walang personalan. Ito ay vlog lamang. So, ayun. Kasi, alam nyo, may nabasa ako dun sa Facebook na, tinamaan ata siya pagdating dun sa mga sinabi ko. So, ayun. Medyo negative yung kanyang komento doon sa Facebook niya. Nag-post lang siya dun sa Facebook niya na something na negative. So, alam ko, ito ay may pinapatamaan or something. Panigurado, siguro, feeling ko, isa ako doon sa inaano niya. Kasi nga, guys, siguro, tinamaan siya doon sa video na pinost ko. Ayan. Clear lang natin guys, ito ay sobrang tagal na talaga. Nagagayat lang ako at nagpo-post ako ng mga post sa FB or yung mga in-examples sa inyo ay sobrang tagal na talaga. Hindi biro yung tagal. So, yan, simulan natin. Yan, 2011. May nangyari sa akin. Ito yung top 10. 2011. Yan, shoutout sa'yo, ate, na kulot at nagpa-straight na. Ayan. Sagla sila sa akin ng papel ng bahay. So, di ko na banggitin ko ng klaseng papel yon. Kasi noon talamak dito yung sanglaan ng ganitong klase ng papel. So, shoutout sa'yo ate, sana maalala mo yung iyong sinanglang papel sa akin. Nagkakalaga ng 3,500. So, dalawa sila, so 7,000 yun. Ayan. Number 9. Ito yung mangingisda. Hello, shoutout sa'yo ating mangingisda. Sana maalala mo ang iyong utang na 1,500 sa akin dahil ang tagal-tagal na noon at way back 2015 pa ito. Naalala kita kasi nung kumuha ko sa'yo ng isdang 200, ay grabing galit mo sa akin. Nasabi ko ay papalit ko, ibawas mo na lang doon sa utang mo sa akin 1,500. Pero ang ginawa mo, inaway-away mo pa ako at sinugo doon sa bahay ng mama ko. So, shoutout sa'yo ate, sana maalala mo pa yung utang mo. Top 8 natin, isang OFW. Ito, kumuha sa akin to ng mga paninda. At ang sabi niya ay babayaran niya ng paunti-unti. Pero hanggang nakalis na lang siya at nakabalik ng Pilipinas ay hindi pa siya nagbayad sa akin. Way back 2016, ang halaga lang ng kanyang inutang ay 15,000 pesos. So, nakiusap siya sa akin na babayaran niya. Hanggang ngayon, wala pa. So, shoutout sa'yo ating OFW. Sana maalala mo yung utang mo sa akin. Ayan. 2016 ulit, networker. Ito, mas malala. Top 7. Malala to kasi gumamit siya ng patay para makapag-utang sa akin. Ang laking halaga ng inutang niya. Pero hanggang ngayon, meron pa siyang atrasong 9,000 pesos. So, sobrang tagal na, di ba po ba? 2020 na ngayon, so mag 4 years na. Kaya ako nagigil-gil sa mga utang at dahil na-topic ko yung mga utang, dahil sa mga taong ganito kalala yung ugali. Magamit ng patay para lang makapag-utang, tapos binili lang naman pala ng luho sa buhay. So, ayun. Top 6 natin. Ito, nagbenta ako ng bahay. Tapos, hanggang ngayon, kulang pa yung kanyang binayad na 25,000. Pero ang kinagandaan dito, hawak ko pa yung mga papel na kakailanganin niya pagdating ng araw. So, shoutout sa iyo ate, sana bayaran mo yung 25,000 na iyong utang sa akin at nang iyong makuha ang iyong mga kailangang papel sa akin. Sana maalala mo dahil importante yung mga papel na yun, alalahanin mo. Ayan. Top 5. Ito, yung top 5 natin ay ating magsampagita. Sana maalala mo naman yung utang mo sa akin na 20,000. So, sana maalala mo na gumamit ka pa ng ibang tao para lang makautang sa akin. At sana maalala mo na bayaran dahil kung hindi,
ay talagang may kirong kang kalalagyan. So, ayan. Alam ko na alam mo na alam ko na gumamit ka pa ng ibang tao para makautang ka ng 20,000 na yon. So, ayun. Bayaran mo na ha. Para sana naman, huwag mo nang iwas-iwasan ako pag nakita mo ko sa daan. Ayan. So, top 4 natin. Eto, mas malala to. Ginawa sa akin ito. Hindi ko to kilala. Guys, nagtiwala ako dahil sa profesyon nito. Ito ang ating top 4. Kasi, way back 2018, October noon, ay nagkuha siya sa akin ng laptop na halagang 29,000. So, hanggang ngayon, may atraso pa siya sa akin na 12,000 pesos. Shout out sa iyo, ma'am. Sana po ay iyong maalala ang iyong utang kasi sobrang tagal na at ako'y iyong iniiwasan at iyo pa akong tinakasan. So, sana magkita ulit tayo at pumunta ka naman sa akin para makipag-usap at maayos natin kung ano man yung iyong bayarin para kahit saan ka man pumunta ay siguradong maganda na yung iyong mapupuntahan. Kasi alam mo naman, kung may mga atraso sa buhay ay weather lang. So, ayan. Ito, top 3 natin. 2018, October din to. Magkasabay sila nito ni Mame. Networker naman to. So, ayan. Cellphone. Luho lang yung mga inutang eh. Ayan, cellphone. Sana maalala mo yung 3.5 na inutang mo sa akin. Saka, ang inutang mo sa akin, hindi lang cellphone eh. Hindi lang pera-pera to ang usapan dito kasi. Ang usapan naman dito, yung tiwala kasi ng tao. Pag nagpapautang tayo, syempre, bukod sa pera, bukod sa mga gadget na inutang nyo, eh, inutang nyo rin yung tiwala ng tao. Sana maalala mo yung 3.5 na atraso mo sa akin. Yan. Top 2 natin. 1 year na yung atraso nito. Ang utang nito ay cellphone. Ang nakakasar kasi dito ay sobrang paasang taon to. So, shout out sa iyo ate na paasa. Sana maalala mo yung atraso mo sa akin at huwag kang puro paasa lang. Yan. Top 1 natin, ito yung pinakamalala na ginawa sa akin at maikli pa lang yung duration. Mag-isang taon pa lang yung atraso nito. Pero, malala kasi, blinak niya ako sa FB dahil wala na siyang planong magbayad. Or 5,000 lang ay nang-block siya sa FB. Shout sa iyo ate, sana maalala mo pa at i-block mo ko sa FB para naman magkausap tayo kung paano mo ko babayaran. Hindi yung ako lang ay yung tinatakasan. Ayan. Ayan, sana makarating sa inyo yung video na to at maalala nyo na hindi lang yung pera yung inutang nyo sa akin, kung hindi yung aking tiwala sa inyo. Kasi guys, sa totoo lang, yung pera na yon ay hindi namin kinuha o kung saan mang galing. Ayon ay pinaghirapan namin mag-asawa. At totoo lang, hindi biro yung pagod namin para makakuha lang ang makapag-ipon ng pera na inutang nyo lang na wala nang bayaran. Yung pagod nun, maghapon, mula madaling araw, gigising ako ng madaling araw para magbukas na ng tindahan. O kaya naman, gising ako ng madaling araw, alas 4, alas 5. Minsan alas 3 pa nga, para mamili lang si Divisory at makakarating ka rin dito sa amin ay bandang hapon na rin o gabi na rin. So, grabe yung sakripisyo sa pamimili pa lang ng mga paninda. Tapos, may pera na utangin na wala nang bayaran. So, diba, sobrang sakit. Kasi, dugo at pawis mo yung maging puhunan mo doon. Hindi lang yung pera na pinamuhunan mo, yung naging puhunan sa paggaan na yun. Yung sakripisyo, bago mo maipon yung ganong halaga ay hindi bibiro po. Nagtiwala lang ako, pakikisama lang yung ginawa ko, pero ito pa rin yung inabot ko, di ba? Kung sa inyo po mangyari yung ginawa nyo sa akin ay paniguradong masakit po sa loob na gawin sa inyo yung mga ganitong bagay. Lalo na iyon talagang pinaghirapan yung pera. Hindi biro yung pagod para makuha mo ang halagang ganito kahalaga. Kung sa inyo ay maliit lang na bagay yung 3,500, 1,500, sa akin po ay malaking halaga na yun kasi bago ko makuha yung 5 piso na yun ay sa pagre-repack pa lang ng mga paninda ko ay ubos na halos yung oras ko. So, ayan. Sana mapanood mo to at maintindihan nyo ako kung bakit ako nagagalit sa mga post ko. Thank you for watching guys. Sana maalala nyo at mapanood nyo to na video ko at makarating sa inyo. Yan. Sana nag-enjoy kayo sa aking shoutout. Thank you for watching.